Una sa ating mga balita, pinag-utos ni Pangulong Aquino ang pagtukoy sa mga priority infrastructure programs para tulungan ang mga naapektuhang lugar matapos ang pinsalang dulot ng bagyo. Sa pulong ng NEDA Board na pinangunahan ng Pangulo, tinalakay ang mga hakbang para sa malawakang rehabilitasyon ng mga sinalanta. 7 proyekto rin ang inaprubahan ng NEDA. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live. Pumapasok na nga sa likod ng malawakang rehabilitasyon ang operasyon ng gobyerno sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Samantalang nagpalabas din ng Malacanang na Memorandum Circular 57 kung saan nag-aatal sa lahat ng kawani ng gobyerno na tumulong sa relief operations. Inilatag na ang mga hakbang para sa malawakang rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Sa pulong ng NEDA, iniutos ng Pangulo ang pagtukoy sa mga priority infrastructure programs para tulungan ang Eastern Visayas sa malaking pinsala ng bagyo. As relief operations at ground zero of the calamity zones are now being actively supervised by the mayors and the municipal disaster management structure, the national government is able to focus on the next vital task, rehabilitation and rebuilding. Nakikipagtulungan na rin ang pamahalaan sa Kongreso sa isinusulong na supplemental budget upang tugunan ang malaking pangangailangan bunsod ng pinsala. Kasama na dito iba pang kailangang rehabilitasyon sa mga pinsala ng kalamidad at sakuna katulad ng Pablo, Santi, Zamboanga standoff at Malakas sa Lindol sa Bohol. Kaya hiling ng palasyo sa Kongreso, maisama sana sa maaprobahang 2014 national budget ang alokasyon ng pondo para sa patuluyang rehabilitasyon dito. We welcome proposals from congressional leaders to approve a supplemental budget that will provide additional funding for coping with the immediate needs based on the availability of funds that will be certified by the National Treasurer. We will also work with Congress in fine-tuning the proposed 2014 national budget, taking into account specific funding requirements brought about by the recent series of calamities. As in the years past, we would like to see this budget approved and enacted into law before year-end. Nagpalabas na rin ang Memorandum Circular 57 para patulungin ang may 1.3 milyong state workers sa relief operations. Kabilang dito ang lahat ng kawani ng gobyerno, GOCCs, kasama ng paghikayat sa LGUs na patulungin ang kanilang mga empleyado pero hindi dapat maapektuhan ang kanilang mga trabaho. Kahit po hindi yun ang kanilang primary purpose or mandate, kung meron po silang sapat na tauhan at meron po silang resources from their own that could be authorized to be used lawfully, kung makakapag-generate din po sila ng additional resources from their stakeholder communities, welcome po yung paglahok nila. Habang inatasan na ang Department of Health na pansamantalang pangasiwaan ng health at sanitation operations ng LGUs na apektado ni Yolanda, nakapaloob ito sa Memorandum Order No. 61. Kasunod nito muli ipinabot ng palasyo ang pasasalamat sa lahat na nagsikap na maipaabot ang kanilang tulong sa mga biktima sa abot ng kanilang makakaya. Kasama na dito ang mga bilanggo sa Pampanga. Kapuri-puri ang natatanging pag-aambag ng 885 bilanggo ng Pampanga Provincial Jail na nag-alay ng kanilang meal allowance at sariling abuloy na umaabot sa 53,425 pesos para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Sila ay hindi nag-agahan ng 3 araw upang malikom ang nasabing halaga. Ito ay patunay na ang hangaring tumulong ay hindi nakabatay sa katayuan sa buhay, kundi sa malasakit at pagmamahal sa kapwa na likas sa ating lahat ng mga Pilipino. Samantala, inaprobahan na rin ni Pangulo Aquino at NEDA Board ang 7 major infrastructure projects sa katatapos NEDA meeting. Aabot ang halaga nito sa mahigit 184 na bilyong piso. Kabilang na dito ang 64.9 bilyong pesos na LRT Line 1 South Extension Project para sa karagdagang 10 stations sa loob ng 20.7 kilometers mula Parañaque at Las Piñas hanggang Bacoor, Cavite. At MRT 7 project na nakakahalaga ng 62.7 bilyong pesos sa pagbuo naman ng 14 stations mula North EDSA hanggang Commonwealth, Regalado at Quirino Highways hanggang sa mukhahing Intermodal Transportation Terminal o ITT sa San Jose del Monte, Bulacan. 17.5 bilyong pesos naman ang Mactan Cebu International Airport New Passenger
Terminal Project. Kasama na rin po dito ang DOH modernization ng Philippine Orthopedic Center kung saan nakapaloob ang pagbuo ng tertiary orthopedic hospital na may 700 bed capacity. 24.4 billion pesos naman inilaan para sa MWSS Bulacan Bulk Water Supply Project na nagkakaloob ng malinis ng inuming tubig. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.